Mababa po yung kalsada, tapos papatag na po. Sa taas pa lang po, ma-overtake na siya eh. Pero sir, no, after po nito, yung driver, na-meet pa naman po ninyo yung driver. Opo. Bali po, nagpapunta po sila kinabukasan ng representative. Papalitan niya lahat ng damages. Sasagutin niya po yung mga medical expenses po namin. Tapos nangako po sila, papalitan po nila ng Suzuki na wagon na parang hindi naman po tama sa Wala. sasakyan po namin. Mga ilang araw po, hindi na po sila nag-update sa amin. Hawak ko po ngayon yung mga litrato. Ang laki talaga ng tama. Yung mismong dashboard mo nga, ito, wasak na. Opo. Okay. Attorney JB, sa totoo po niyan, nagpa-issue na po tayo ng show cause order sa may-ari at saka po dun sa designated driver ng truck. Ngayong araw din po, pin-preventive suspend muna po natin yung lisensya nakapangga na driver Thank at you po. saka po, Maraming salamat po. inalarm po natin yung truck na pagmamay-ari po ni Superior Motor. Nagtitit po sa akin si yung complainant, saka yung complainant ko, saka tumatawag po sa akin yan. Tapos yun nga po sir, sabi ko, paidalan po namin yung kaso kasi nga po, hindi naman tayo iniintindi. Actually sa Friday po sir, may ipapile na po namin yung kaso. Sir, sasamahan din po namin kayo ng aming reporter para po makapaghain na rin po kayo ng complaint nyo. Thank you po. Sir, pwede niyo pong ikwento sa akin kung kailan po nangyari yung insidente? Nangyari po siya noong October 19 ng bandang alas 2 po. Binabaybay po namin yung Barras Road. Galing po kami, nagsimba po kami sa Reyna Rica, pas pauwi na po kami. Bigla po kaming binangga ng truck sa likod. Tapos po, pumanda naman po kami sa kabilang linya po. Napagbangga po din po namin sa pickup po. Buti na lang po, wala po nangyari sa amin. May mga bata po kami kasama. Isang senior po, tsaka bali, 6 po lahat kami sakay nun. Buti wala pong nangyari sa amin. Sino po yung humarap po sa inyo doon sa representante ng company? Si Sir Paul Marco Blanca po yung humarap sa amin. Nakipag-usap po sa amin kinabukasan na nangako po na papalitan yung unit namin. Sasagutin po lahat ng expenses. Lahat po ng gastusin po namin. Tapos po mga ilang araw po nakalipas, hindi na po sila nagparamdam sa amin. Hindi na po sila nagre-reply sa chat namin. Tapos po bandang huli, papalitan po ng Suzuki na wagon na parang multicab. Hindi naman po akma sa unit namin. Parang unfair naman po kung tatanggipin namin. Tapos po yung mga expenses po namin, inabunuan na po namin. Hindi na po nila pinansin. Hindi na po nila kami nire-replyan sa mga chat. Yun po. Masakit po sa loob po namin kasi muntik na po kami mamatay. Nawalan po kami ng panghanap buhay, service. Nag-abono po kami. Tapos ganun po gagawin nila. Parang unfair po talaga yung ginagawa nila. Nung time na yun, ma'am, nung nangyari yung insidente, ikaw, ma'am, ano po yung naramdaman po ninyo at pumasok po sa isip po ninyo? Nung kasama po yung nanay po ninyo at mga anak po ninyo? Una po, syempre, pinagpapasalamat po sa Diyos na walang nangyari sa amin. Kasi possible nung time na yon may mangyari pang mas malala. Pero andun yung takot ko, syempre bilang magulang na rin dahil nandun yung anak ko. Ayun, sobrang takot ko at sobrang in-shock ako sa nangyari kasi nga major accident yun eh. Talagang naramdaman ko na binangga kami, kinaladkat kami at pumalo kami sa kabilang lane na talagang binangga rin kami ng isa pang sasakyan, nabangga. Pumalo pa kami sa isang sasakyan. Sir, ano po yung masasabi po ninyo na after ng mangyaring insidente na kayo na nga yung naragabyado, ginigipit kayo ng kumpanya? Opo, parang masakit po sa amin yun. Bali, nawala naman po kami ng ng panghanap buhay, service, kasi ginagamit po namin sa negosyo po namin sa Marikina. Tapos nawala po pa po yun. Tapos yung mga inabono po namin, tapos nawawalan po ng pasok. Pati yung trabaho po ng asawa ko, naapektuhan. Lahat po, pati yung pag-iisip po namin. Siyempre, takot po sa kalsada. Lalo pag aalis po kami, andun po yung trauma eh. Parang ayaw po namin mabas. Sana naman po sa Superior Motor Corporation, yung napag-usapan po natin, ma-reglo na po, mabigay na po sa amin kasi ganoon din po mangyayari. Doon din po pupunta po kasi kaysa po lumala pa yung sitwasyon,
ayos na po natin lahat ng problema. Saan po kayo during that time na nakaupo? And then, paano po yung sitwasyon, yung position po ninyo nun? Nakaupo po ako sa may passenger seat po. And then, nag-uusap po kaming mag-asawa that time. Parang napansin niya na po yung truck na ang bilis daw po ng truck. Bilang asawa, di ba po, nag-remind po tayo na, kung mabilis, sige, paunahin mo na. Ganun. Sakto po nung pagsabi ko nun, tumingin po ako kasi to check kung talagang yun na po yung time ng collision na binangga na kami. Kaya nagulat din po ako. Yun na po yung time na binangga kami. Sobrang, yun na po yung pangyayari. Saan ang tama nyo, ma'am? May mga natamo po akong pasa and then yung sa ano lang po, minimal lang po na tama ng bubog. Thankful nga po ako kasi posibleng pwedeng sa mata ko tumama pero talagang sobrang milagro yung nangyari. Dito sa part, ma'am, sa Opo, binti. Kasi may bukol din po ako, nagkapasa. Oo, ako sa malaki po kita. ang tama, ma'am, doon sa Dito po, sa inyong left side po, ng opo. pinto, di ba? Ng pinto. O nahagip Talagang, din po ba opo. ang inyong binti? Hindi naman. Hindi naman po kasi yung presence of mind ko rin po talaga na medyo nakaiwas po ako. Parang nailift ko po yung katawan ko kaya hindi po ako masyadong nauntog. How about yung mga bata, ma'am? Saan po ang po nila? Bali, ang iniinda lang nung anak ko is masakit po yung bewang niya nung time na yun. And then, in shock po sila and trauma every time na di po kami makabiyahe kasi feeling namin lagi kaming babanggain ng kung sino man na Yan. Kahit yung anak ko hindi mawala sa isip niya yung nangyari, nakakaawa kasi at 6 years old. Kailangan niyang maranasan yun. Ma'am, na-mention niyo po kanina nung nag-uusap tayo noon na nag-comply kayo doon sa Superior Motors na mga requirements. Right after na makuha namin yung mga resibo namin, napagawa namin lahat ng mga medical requests, in-scan namin lahat yon and then sinend namin right away. Pero wala silang response. Nag-offer din ako noon na kahit ibigay ko yung original copy, palalabog, once na i-transfer na nila yung money na inabono namin, pero talagang wala sila. Nag-promise pa sila na may bibigay sila ng another na address, pero wala naman po sila response. Ilang linggo, ma'am, kayo matapos yung aksidente na gintay? Almost 3 weeks, nantay po namin sila na mag-response sila sa amin, pero talagang hindi sila nakikipag-order. Hanggang ngayon po, wala pong reply. Dapat po sila yung nag-update. Bandang uli po, kami po yung nagmamalimos ng reply nila eh. Ikaw, ma'am, ano po masasabi po ninyo doon sa kumpanya at sa driver? Ang masasabi ko lang sa driver at sa kumpanya, sana naman po irespeto niyo po kami na bigyan niyo naman po kami ng pakialam sa nangyari. Maging liable po sana tayo sa ginawa na po nila sa amin. Dahil, at saka sana po, bago po sila ulit humawak ng manibela, make sure po nila na capable po sila. Kasi sa kalsada, marami pong tao dyan. Marami pong buhay, pangarap ng mga taong, hindi lang po sila yung nandun. Posibleng may mawalan ng magulang or Gano'n niyo po, ma'am, kabigat ito ngayon kinakaharap po ninyo, lalo yung mga bata? Siyempre, meron pa, na-shock pa po sila doon sa pangyayari. Masakit po sa amin kasi nga, kumbaga kami na po yung aksidente, nasaktan, and still binabaliwala po nila kami. Yung trauma po, hindi naman po agad yun mawawala eh. Dala-dala po namin, hindi po namin sure kung kailan mawawala. Pero ang mas masakit lang po doon is, despite what happened, binabaliwala pa rin po nila kami. Parang hindi po namin deserve yun, yung ginawa. At iniisip ko rin po, posible pong magawa po rin po nila yan sa ibang tao. Kaya talagang pinupush po namin yung case para po matutunan din po nila yung leksyon na dapat nilang matutunan. Ayun po, in regards with sa sinabi niyo po, ma'am, kung hindi pa man makomply yung mga requirements o hindi maibigay, pero ano pong plano po ninyo, sir? Bali po, tuloy po namin yung demanda po. Bali po, lalaban po na namin hanggang Kasi nag-effort na rin po naman kami. Bali, lahat po yun namin para matapos na po yung kaso. Pinapangako naman po ni Idol Rafi kung ano naman po yung kailangan po ninyong hustisya or makamit po ninyo ay ibibigay po natin yan na andito lang po ang aming programa po na nakasuporta po sa inyo.
Maraming salamat po, Senator. Senator Raffy, maraming salamat po. Ma'am, nung nangyari po yung insidente po na yun, no, nung araw po na yun, nasan po kayo noon and sino po yung mga katabi po ninyo sa loob ng sasakyan? Ako nasa bandang likuran ng driver. Kalong ko yung apo ko sa tuhod na natutulog, then nakapatong yung hita ng anak ni Shane sa akin. Tapos nakaramdam na lang ako ng biglang may bumangga sa likuran ko. Tapos narinig ko, krak. Narinig ko, sabi ni Bimbin, kinakaladkad po. Nako, kinakaladkad tayo. Sabi niya gano'n, binangga tayo. Tapos nakita ko na lang, nasa harapan na kami ng truck. Kaya naisip ko, mapipisa na kami. Dinapaan ko na lang yung dalawang apo ko. Dahil yun na yung pinakaano ko na ma-save man lang sila na pisang-pisa kami. Kaya nagulat na lang ako na napunta kami dun sa kabilang lane sa side. Hindi ko na naramdaman yung bangga nung Hilux sa amin, yung bumangga na sa kasalubong sa kabilang lane. Ano po naramdaman nyo, nanay, during that time? Basta yung pag-angat ng ulo ko, tinignan ko agad yung mga apo ko, yung dalawang apo ko, tinignan ko kung ano may nangyari sa kanila. Then yung katabi ko nahipag kong isa, tinignan ko palang malay, inano-ano ko siya na wag matutulog kasi masama matulog. Tumutumba-tumba na siyang ganyan na wala rin siyang mawawala ng malay. Sabi ko, wag ka matulog. Ayun, hanggang sa medyo ano siya, pero shock siya. Tapos yun inano ko na maitabi yung sasakyan namin, buti na naitabi. Yun na, marami naman nag-respond sa amin na tutulong, kamusta daw kami, gano'n. Tapos maya-maya, tinawagan nila yung ambulance, dinala kami sa... Ano po naramdaman nyo, nanay, during that time nung nakikita nyo po na mga apo po ninyo at saka yung anak po ninyo na may sugat na po? Sa totoo lang, hindi ko na inintindi yung sarili ko. Ang inisip ko lang yung mga bata, tsaka yung si Shane, tsaka yung ano. Hindi ko na inisip yung sarili ko, kaya hindi ko nga alam na ang dami ko palang pasa. Hindi ko naramdaman yung mga untog sa akin. Ang dami ko naging pasa. Nakaharap nyo po ba, nanay, ang driver po ng truck? Nung pagkagaling namin sa ospital, nagkukwento ko sa kanila nung nangyari na sabi ko talagang isip ko talaga mamamatay na kami dahil nasa harapan na yung uso ng truck, nasa harapan yung kotse. Tapos ngayon, nagsabi ko, asa na kayo yung driver? Yung pala nasa tabi ko. Sabi niya, pasensya na raw. Siya daw yung driver. Sabi ko, pasensya, muntik muna kami mapatay. Sabi ko, gano'n. Kasi daw hindi niya raw nakita dahil daw yung mataas yung truck. Sabi ko, dapat ayusin niyo yung truck kasi marami pa kayong ma-aksidente kung hindi niyo nakikita pala yung mga katabi yung sasakyan. Sabi ko sa kanya. Ano pong gusto ninyo sabihin, nanay, sa driver ng dump truck? Dapat, pagka ganyan nagdadrive, kasi di ko alam, kasi parang mahilig siya sa cellphone dapat hindi nagsa-cellphone pag nagdadrive, nakafocus ka lang sa mga kasabay mo sa sakyan. Siyempre, ingat lagi at samahan ng prayers. Yung masasabi naman po ninyo sa driver at saka sa company na after ng mangyaring insidente, ginigipit pa rin po kayo, wala naman tulong na natanggap po ang inyong pamilya. Sana naman, alam niyo naman na kayo'y naka-aksidente, kami na yung pasalamat na lang kami at naligtas kami sa aksidente sa tulong ni Lord. Thank you, Lord. Sana naman, asikasuhin niyo naman sana yung nagawa niyong perwisyo sa amin. Kasi sa totoo lang, malaking abala sa pamilya namin. Although nakaligtas kami, maraming salamat. Pero pakiasikaso naman, hindi naman kami humihingi ng labis. Yun lang naman na sasakyan tsaka yung expenses namin. Although, hindi pa nga kami nag-expenses sa doktor kasi sa public lang ako nagpa-check up. Tapos may mga discount pa kami. So, hindi na mabigat para sa inyo yung bayaran. Yun yung aming pinang-CT scan, mga x-ray. Salamat na lang kayo at ganun lang din na nangyari. Opo. Ano pong mensahe nyo, ma'am, sa inyo pong manugang at sa inyo pong anak? Ang masasabi ko lang sa aking manugang, alam kong hirap na hirap sila dahil napeperwisyo rin yung paghahanap buhay nila. Kaunting haba-habaan nyo na lang ang pasensya at magdasal na lang tayo na sana maayos na at sana hipuin ni Lord yung may-ari ng sasakyan at para matapos na lang, hindi naman po kami nakikipagtalo sa inyo. Ang inaano lang namin, ibigay niyo yung karapatang na naging perwisyo nyo sa amin, sa pamilya namin. Yun lang po, maraming salamat. Nanay, nabanggit mo kanina, binigyan mo pa ng tinapay yung driver. Bakit po ninyo ginawa yun during na nasa loob ng kulungan po? Ayaw po, kasi nakita ko naman, siyempre, anong oras na po, inabot kami ng gabi na doon. Siyempre, iniisip ko, wala naman siyang kasamang kasamahan or sa company, wala naman nagpadala sa kanya ng ano. Naiisip ko, baka hindi pa kumakain, inalo ko nung maaga pa. Nung gabi na, wala pa. Binigyan ko ng 2 balot ng tasty talaga, 2 patong na tasty na baon namin.
kinain naman niya, binigay ko sa kanya. Siyempre, na ano rin ako, although siyempre, may kasalanan din talaga siya dahil reckless, hindi siya naging maingat na muntik na kami namin ikamatay. Tao lang din tayo. Alam mo naman yung ganyan talaga ako. Yes po. Nanay, last message na lang po kay Idol Rafi na lang po na ganito na nakasuporta rin naman po kami sa inyo no sa paglaban po ninyo doon sa hustisya po na dapat nyo pong makamit. Malaking pasasalamat ko at natugunan nyo agad. Although hindi pa natin natatapos yung kaso namin, ay malaking bagay po yung ginawa nyong pagtulong sa amin, paglapit namin sa inyo, na kami naman na hindi nyo binaliwala. Maraming salamat po, Senator Rafi Tulfo. Marami kayo natutulungan at isa na rin po kami. Sana po ay aksyonan naman nila agad-agad yung inyong ginagawang pagtulong sa amin. Maraming salamat po pati sa inyong mga staff, na mababait yung staff at hindi naman kami pinababayaan. Maraming salamat po, Senator. God bless you all po. Ayan, magandang umaga po, Sergeant Flohimon. Kasama po namin si Sir Raven. Ito po yung after the program po ay inilapit po ni Attorney JV ang aming programa po sa inyo po. Ano po yung magiging process po natin, Sergeant, doon sa kaso po ni Sir Raven na binangga po sila ng isang dump truck? Bali po to, kinukuha na ko na po siya ng statement. Pagkatapos po makuha na ng statement, ipapile po natin yung kaso sa piskal po para sa kasong reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property. And then po, nagkaroon po kayo ng ugnayan po no, sa respondent dito sa May Superior Motors, Sergeant. Meron pa po ba silang feedback bago po i-file po ang demanda? Wala na po, ma'am. Hindi na po ako nakapag-ugnayan sa kanila kasi po, yun na nga po at ipapile na nga lang po namin kasi ganun din po para po maano sila, i-file na lang po namin. Sergeant, paano po nangyari po yung incident na ganito? Bakit dito po sa passenger po niya yung pintuan na yung salpok ng dump truck? Bali po, papunta po sila ng direksyon ng Antipolo. Ngayon po, natabangga po siya sa hulihan. Ngayon, bali na parang siya ma'am na sa impact ma'am nadala siya tapos pumalo sila sa kabilang linya. Sakto naman may paparating na sasakyan na Mitsubishi pickup yun. Opo, doon po sila tumama. At yan po yung naging resulta po. Tumama po. Based po sa inyong investigation, Sergeant, ilan po yung passenger po na nasa loob ng sasakyan and ano po yung mga tama po nila or lahat naman po ay okay? Yes po, bali po 4 po sila sa loob. Yung nanay niya, asawa niya, yung anak niya, tsaka yung tsahe niya po, nandun. Yun nga po, nagpa-ano naman po sila, dinala sa ospital. Okay naman yung mga niya sa x-ray, may mga bugbog, mga pasa sa katawan lang po siguro ang natapo po ng mga pasahero. Sino po ang may mali doon sa pagkakabangga? Parehas po bang nasa same position or right po lane po itong sedan at itong dump truck? Ang base po sa CCTV, sa nakita ko po, wala po sa linya yung ating yung truck po bago bumangga rito sa ano po. Nakainom po bang driver? Hindi naman po nakainom. Hanggang sa dinala po sa Barras Police Station po, Sergeant, no, nung nangyaring incident. Ano po yung naging agreement po nila kung bakit hindi po nakapag-file ng demanda po itong complainant? Bali po, naging agreement nila na yung sira po ay sasagutin ng kumpanya at po yung mga nasaktan ipapagamot po. Bakit andito po ngayon yung sasakyan? Dito po lang na stay? Yun nga po ang naging
sa kasunduan po nila, naging agreement po nila na papagawa po muna yung sasakyan. Yun po yung unang parang magiging proseso. Pag di na kayang gawin, papalitan po. Kaya ngayon wala pa po kasing action siguro yung ating ang kumpanya, kaya nandiyan pa po yung sasakyan. Sino po yung driver at sino po yung nasa passenger seat po? Asawa ko po, tapos yung anak ko po nasa likod, tsaka isang 2 years old. Isang senior citizen po, tsaka 47 years old po na tita ko. Tsaka ako po, tsaka dalawa po kami rito. Mabilis po ba yung pagpapatakbo po ninyo at nung dump truck? Hindi po, mabagal po kami kasi iniintay ko po yung convoy ko. Bali, siguro mga 30 lang po yung takbo namin. Siya po galing overtake eh. Tapos pumasok po sa linya ko, tsaka niya po kami binangga. Tapos sumalpok naman po kami sa kabilang lane sa may Hilux po. Na-pick up po na Nissan. Saan po ba kayo galing nun at saan po kayo papunta? Bali, nagsimba po kami sa Rina Riga po, sa may Tanay. Tapos papunta po kami ng Villamor Air Base po sana sa birthday po ng lola ng asawa ko. Bagamat wala naman pong nasaktan po lang first aid, pero dinala pa rin kayo sa ospital? Opo, sa pinakamalapit po na hospital dyan sa may Morong po. Kaya kinuha na po sila ng mga ginamot po yung mga sugat nila. Idol Rapi, ito na po yung case namin. Sana po magtuloy-tuloy na po. Lalabo na po namin to hanggang dulo, hanggang makamit po namin yung justisya namin para matapos na po. Nakapal namin yung case na to. Sana po maayos na po nila, magawa na po nila ng paraan para matapos na po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, Senator. Salamat sa iyo, Idol Rapi.